Naranasan mo na bang pumasok sa isang kwarto tapos biglang nakalimutan mo kung bakit ka andoon? Ganyan ang nangyayari sa akin nang umabot ako sa edad na 85. Minsan tatayo lang ako sa gitna ng sala, paikot-ikot ang tingin pilit hinahanap ang sagot kung bakit ako pumunta roon. May mga pagkakataon ding nakakalimutan ko ang pangalan ng sariling apo o inuulit ko ang parehong kwento na akala ko noon ay unang beses ko palang sinasabi. Sa umpisa, tinatawanan ko lang. Sinasabi ko sa sarili ko, normal lang to, lahat naman nakakalimot. Pero habang tumatagal, hindi na ito basta maliit na bagay. Halos araw-araw na akong naliligaw sa sarili kong isip. Minsan hinahanap ko ang susi ng halos 1 oras tapos nasa tabi lang pala ng kama kung saan ko laging nilalagay. Hindi lang ito tungkol sa pagiging makakalimutin. Mas masakit ang pakiramdam na unti-unti kang humihiwalay sa sarili mong pagkatao. Ang memorya kasi, hindi lang simpleng alaala. Ito ang kwento mo, ang mga desisyon mo, ang mga taong minahal mo. At kapag nagsimulang mabura iyon, para bang ikaw mismo ay unti-unting nawawala. Doon ko naramdaman ang takot. Takot na maging pabigat, takot na dumating ang araw na hindi ko na makilala ang mga mahal ko sa buhay. May hiya rin dahil ayaw kong magmukhang malabo ang isip o magkamali sa harap ng iba. Kaya madalas nanahimik na lang ako. Pero sa katahimikan na iyon, mas lalo akong nag-iisa. Hanggang sa isang araw, may natuklasan akong simpleng bagay na nagpabago ng lahat. At doon ko napagtanto, hindi pala huli ang lahat. Ang diagnosis. Dumating ako sa puntong hindi ko na kayang magpanggap na okay lang ang lahat. Hindi ko na pwedeng sabihin sa sarili ko na simpleng pagod lang o dala ng katandaan ang lahat ng nakakalimutan ko. Kaya isang araw nagdesisyon akong magpatingin sa doktor. Hindi madali ang hakbang na iyon kasi bilang matatanda, parang nakasanayan na nating sabihin, kaya ko pa to, hindi ko kailangan ng tulong. Pero sa loob-loob ko, ramdam kong hindi ko na kayang ituloy ang ganitong buhay. Malabo ang isip, lagi akong naguguluhan at palaging nakakaramdam ng takot. Pagdating ko sa klinik, magiliw akong sinalubong ng doktor. Tinignan niya ang records ko, tinanong ang history ng kalusugan ko, at pagkatapos ay nagsagawa siya ng ilang simpleng memory test. May mga tanong na mabilis kong nasagot, pero may mga pagkakataon din na bigla akong natigilan. May ilang salita na hindi ko agad maalala. May mga detalye na parang lumulusot lang sa isip ko. Pagkatapos ng assessment, ngumiti ang doktor at sinabing wala naman akong malinaw na senyales ng Alzheimer's o advanced dementia. Ang tawag niya sa kondisyon ko, mild cognitive impairment o MCI, sabi niya. Karaniwan daw ito sa edad ko, hindi ibig sabihin na agad itong hahantong sa demensya, pero wala rin daw itong tiyak na lunas. Ipinayo niya ang mga karaniwang bagay, manatiling aktibo ang isip sa pamamagitan ng pagbabasa o pagsusulit gaya ng crossword, makipagkuwentuhan at makisalamuha sa iba, subukan ang bagong hobby para ma-exercise ang utak, siguraduhin na sapat ang tulog at bawasan ang stress. Habang nakikinig ako, may halong ginhawa at panghihinayang sa dibdib ko. Ginhawa dahil hindi pala ganoon kabigat ang sitwasyon ko. Pero may lungkot at inis din kasi parang sinasabi ng doktor na tanggapin ko na lang ito bilang normal na parte ng pagtanda. Para bang wala na akong magagawa kundi maghintay at umasang hindi ito lalala. Pag-uwi ko, paulit-ulit kong iniisip ang sinabi niya. Totoo ba na hanggang dito na lang? Na wala na akong laban? Sa edad na 85, kailangan ko na lang ba talagang maghintay habang unti-unting nawawala ang mga alaala ko? Pero sa loob-loob ko may maliit na tinig na tumututol. Ayaw kong basta sumuko, sabi ko sa sarili ko. Kung ang pagkain ay kayang baguhin ang katawan, kung kaya nitong magpababa ng presyon, magpalakas ng buto o magpabawas ng timbang, bakit hindi nito kayang tulungan ang utak? Doon nagsimula ang tanong na nagbukas ng bagong daan para sa akin. Hindi ako naghanap ng miracle pill, hindi ako umasa sa mamahaling gamot. Sinimulan ko lang itanong, ano ba ang mga pagkain na kayang buhayin ulit ang utak? At mula sa simpleng katanungang iyon, nagsimula ang pagbabago na hindi ko inasahan. Unang pagkain, blueberries. Isang hapon habang nanonood ako ng panayam sa isang retiradong neurologist, may sinabi siyang hindi ko malimutan. Ang kinakain mo ay hindi lang para sa katawan.
ito rin ay pagkain ng isipan. Napaisip ako ng malalim. Totoo nga naman, kung kaya ng pagkain na palakasin ang puso, patibayin ang buto, at bawasan ang sakit sa katawan, bakit hindi rin nito kayang alagaan ang utak? Habang nagbabasa ako ng mga artikulo at nanonood ng iba pang pag-aaral tungkol sa brain health, paulit-ulit lumilitaw ang isang maliit na prutas na halos hindi ko pinapansin noon. Blueberries. Noong una parang ordinaryong prutas lang ito sa supermarket. Madalas nasa tabi ng grapes at strawberries. Medyo mahal kaya hindi ko ito binibigyang pansin. Pero nang mas marami akong nabasa, doon ko nalaman na isa pala itong superfood para sa utak. Ang sikreto ng blueberries ay nasa kulay nito. Ang malalim na asul ay galing sa tinatawag na anthocyanins, isang uri ng flavonoid na makapangyarihang antioxidant. Ang antioxidants, ayon sa mga scientist, ay parang pananggalang laban sa oxidative stress. Isang proseso na unti-unting sumisira sa ating mga cells, kasama na ang neurons sa utak. May isang pag-aaral mula sa Journal of Agricultural and Food Chemistry, kung saan ang mga matatandang kumain ng blueberries araw-araw sa loob ng 12 linggo, ay nagpakita ng malinaw na improvement sa short-term memory at learning ability. May isa pa sa University of Exeter na nagsabi na ang blueberry juice ay nakapagpapabuti ng blood flow sa utak na nagre-resulta sa mas mabilis na pag-iisip at mas malinaw na memorya. Dahil dito, nagdesisyon akong subukan. Bumili ako ng isang maliit na pakete ng fresh blueberries at ginawa ko itong parte ng aking almusal. Minsan hinahalo ko sa plain yogurt, minsan diretso lang. Isang dakok bawat umaga. Hindi ko agad inasahan na may malaking mangyayari. Sa unang linggo, halos wala akong napansin. Pero pagdating ng ikalawang linggo, nagsimula na akong makaramdam ng kakaiba. Pagkagising ko sa umaga, hindi na ganoon kabigat ang pakiramdam ng ulo ko. Mas mabilis kong naaalala ang mga bagay, tulad ng saan ko inilapag ang aking salamin o kung ano ang pinag-usapan namin kagabi. Isang araw tumawag ang aking apo at may tinatanong tungkol sa school project niya. Dati, hirap akong sundan ang usapan. Pero sa pagkakataong iyon, naalala ko agad ang mga detalye at nakapagsalita ako ng diretsuhan, walang putol, walang sablay. Pagkababa ng telepono, napangiti ako. Ang simpleng prutas, may nagawa palang hindi ko inaasahan. At hindi lang memorya ang gumanda. Napansin ko ring mas magaan ang pakiramdam ko sa araw-araw. Mas energized, mas masigla, at mas present sa mga nangyayari sa paligid ko. Parang unti-unti, bumabalik ang liwanag na nawala. Doon ko napatunayan, minsan, ang solusyon ay hindi kailangang komplikado. Minsan, isang dakok lang ng maliliit na prutas kada araw, sapat na para muling pagningasin ang apoy ng ating isipan. Ikalawang pagkain, avocado. Matapos kong maramdaman ang ginhawang dala ng blueberries, naging mas determinado akong hanapin pa ang ibang pagkain na makakatulong sa utak. At sa dami ng nabasa ko at napanood na panayam ng mga eksperto, paulit-ulit lumalabas ang isang simpleng prutas na halos nakasanayan na natin dito sa Pilipinas, avocado. Sa totoo lang, matagal ko ring minamaliit ang avocado. Para sa akin noon, pampadagdag lang ito sa shake o minsan ginagawa lang panghimagas. Pero hindi ko alam, ito pala ang isa sa pinakamakapangyarihang kaalyado ng utak. Ang avocado ay sagana sa monounsaturated fats. Ito ang tinatawag na healthy fat. At bakit mahalaga ito? Dahil ang utak mismo ay halos gawa sa taba. Ibig sabihin, para manatiling malusog at aktibo ang ating utak, kailangan nito ng tamang klase ng fats, hindi yung masama o galing sa junk food. Bukod dito, may vitamin E ang avocado na isang antioxidant na lumalaban sa oxidative stress at potassium na tumutulong mag-regulate ng blood pressure. Ang lahat ng ito, kapag pinagsama-sama, ay nagbibigay proteksyon laban sa cognitive decline o pagbagal ng pag-iisip habang tumatanda. Kaya sinimulan kong isama ang kalahating avocado sa pagkain ko. Minsan, nilalagay ko lang sa ibabaw ng whole grain toast at nilalagyan ng kaunting lemon juice. Kung minsan naman isinasama ko sa salad kasama ng kamatis, sibuyas at olive oil. At kapag gusto kong medyo kakaiba, ginagawa ko itong smoothie na may saging at gatas na gawa sa halaman. Simple lang, mura, pero napakabisa. Sa loob lang ng ilang linggo napansin kong may malaking pagbabago.
Mas matalas na ang atensyon ko. Kapag may kinakausap ako, hindi na ako basta naliligaw ng paksa. Nakakasabay na ako sa usapan at mas nakakapagtanong pa ako ng tama. Mas naging cheerful din ako. Dati, mabilis akong mainis kapag may bagay na hindi ko maalala. Pero nang maisama ko ang avocado sa routine ko, mas kalmado na ang isip ko. Mas madalas akong ngumiti at mas may gana akong makipag-usap. Isang araw habang nagkukwentuhan kami ng apo ko, napansin niya ang pagbabago. Sabi niya, "Lolo, parang mas alerto ka ngayon ha? Hindi mo na inuulit-ulit ang mga kwento mo." At nang marinig ko iyon, para akong nabunutan ng tinik. Hindi pala ako nag-iisa sa nakikitang pagbabago. Ramdam din ng pamilya ko. Hindi magic ang avocado, pero isa itong matibay na haligi na tumulong sa utak ko para maging mas malinaw at mas buhay ulit. At ang pinaka nagustuhan ko, hindi ito kailangang kainin araw-araw. 3 beses o 4 sa isang linggo lang, sapat na para maramdaman ang benepisyo. Doon ko natutunan, hindi kailangang maging mamahalin o kakaibang pagkain para maalagaan ang utak. Minsan, nasa harap lang natin ang sagot at tahimik lang itong nagbibigay proteksyon gaya ng avocado. Ikatlong pagkain, nuts. Matapos ang blueberries at avocado, napagtanto ko na hindi sapat ang isang pagkain lang para tulungan ang utak. Kailangan ng iba't ibang kakampi at ang susunod kong natuklasan ay ang nuts, lalo na ang walnuts at almonds. Noong una iniiwasan ko talaga ang mga pagkaing mataas sa taba. Sa isip ko, masama yan, tataas ang kolesterol. Pero doon ako nagkamali. Dahil ayon sa mga eksperto, hindi lahat ng taba ay masama. May mga good fats na siya mismong nagbibigay ng fuel at protection sa utak. At doon pumapasok ang nuts. Ang walnuts, kung titignan mo, parang maliit na utak ang itsura. At hindi ito coincidence. Sagana ito sa omega-3 fatty acids, antioxidants, vitamin E, magnesium, at polyphenols. Lahat ng ito ay tumutulong para mapalakas ang neurons at gawing mas malinaw ang koneksyon sa pagitan ng brain cells. Ibig sabihin, mas mabilis magproseso ng impormasyon at mas matibay ang memorya. Samantala, ang almonds naman ay puno ng monounsaturated fats at protina, isang clean energy na kayang gamitin ng utak para manatiling aktibo at alerto. Kaya sinubukan ko. Araw-araw kumakain ako ng maliit na dakok ng nuts, 5 pirasong walnuts at ilang almonds lang. Minsan, isinasama ko ito sa plain yogurt kasama ng blueberries. Kung minsan, snack lang sa umaga o hapon. Simple, hindi kailangan ng luto. At madaling dalhin kahit saan. Hindi agad dramatic ang epekto, pero unti-unti may napansin akong pagbabago. Nagsimulang bumalik ang mga alaala na akala ko'y nawala na. Bigla kong naalala ang pangalan ng guro ko noong grade 4, pati ang kantang madalas naming awitin sa klase. Minsan, habang nagkukwentuhan kami ng apo ko, bigla kong nasabi ng buo ang isang lumang kwento mula kabataan ko, kumpleto sa detalye at emosyon. Para bang binuksan ang ilaw sa isang silid na matagal nang madilim. Isang gabi, habang nagbabasa ako, napansin kong mas kaya ko nang mag-focus. Hindi ko na kailangang paulit-ulit basahin ang parehong linya para lang maintindihan. Mas tuloy-tuloy ang daloy ng isip ko. At sa umaga, mas malinaw ang memorya ko sa mga binasa ko kagabi. Pinakamaganda pa, napansin ng doktor ko na bumuti pa ang kolesterol ko imbes na tumaas. Dahil nga ang fats na dala ng nuts ay mabuti para sa katawan, lalo na sa puso at daluyan ng dugo. Hindi ko inasahan na ang simpleng merienda ay makakapagbigay ng ganoong kalaking pagbabago sa utak at sa mood ko. Mas kalmado ako, mas energized, at mas handang makipag-usap sa pamilya ko nang walang kaba na baka maligaw na naman ang isip ko. Doon ko napagtanto, hindi pala laging tungkol sa pagtanggal ng taba sa diet. Ang mahalaga ay piliin ang tamang uri ng taba. At para sa akin, ang nuts ang naging pangatlong haligi ng pagbabalik ng aking memorya at sigla sa buhay. Ika-4 na pagkain, dark chocolate. Madalas nating isipin na kapag tumatanda na, dapat iwasan ang matatamis. Totoo naman, dahil ang labis na asukal mula sa soft drinks, cake at processed sweets ay nakakasama sa katawan at sa utak. Kaya akala ko noon, wala nang puwang ang sweet treats sa buhay ko. Pero nagkamali ako dahil natuklasan ko na may isang uri ng tamis na hindi lang nakakatuwa sa panlasa, kundi nakakatulong din sa memorya at focus. At ito ay ang dark chocolate.
Hindi ito yung karaniwang tsokolate na puno ng gatas at asukal. Ang tinutukoy ko ay yung may 70% kakao o higit pa, na halos puro kakao. Sa ganitong klase ng tsokolate, napakataas ng flavonoids, isang uri ng antioxidant na direktang tumutulong sa utak. Ayon sa mga pag-aaral, ang flavonoids sa dark chocolate ay nagpapabuti ng daloy ng dugo sa utak. Pinapababa ang inflammation at pinoprotektahan ang neurons laban sa oxidative stress. Iyon ang unti-unting sumisira sa ating memorya habang tayo'y tumatanda. May isa pang bonus, pinapalabas din nito ang happy hormones gaya ng endorphins at serotonin. Kaya hindi lang utak ang gumagaan, pati pakiramdam mo sa pang-araw-araw. Kaya sinimulan kong maglaan ng isang maliit na square ng dark chocolate pagkatapos ng tanghalian. Hindi marami, hindi sobra, isang piraso lang na dahan-dahan kong pinapatunaw sa bibig. Ginawa ko itong parang maliit na ritual ng kasiyahan araw-araw. At nagulat ako sa epekto. Sa halip na antukin o maging magulo ang isip tuwing hapon, naging mas alerto ako. Mas nakaka-focus ako sa pagbabasa at pagsusulat. Hindi na rin ako madaling kabahan o ma-stress. Isang hapon, nakaupo ako kasama ang mga apo ko. Naghahapunan kami ng prutas, kaunting mani at may kasamang dark chocolate. Habang nag-uusap kami, bigla kong naalala ang isang kwento mula sa aking kabataan. Isang kwento na ikinuwento sa akin ng aking ina at halos salita sa salita, nakayanan kong ikwento ulit. Halos hindi ako makapaniwala. Nakita ko ang gulat at tuwa sa mga mata ng apo ko. At sa loob-loob ko, alam kong may malaking naibalik ang maliit na piraso ng tsokolate na iyon. Siyempre, hindi lahat ng matatamis ay maganda. Kaya hanggang ngayon, hindi ako umiinom ng soft drinks, hindi ako kumakain ng cake na puro asukal, at iwas ako sa mga processed na dessert. Pero ang isang maliit na square ng dark chocolate bawat araw ay hindi lang treat. Isa itong bahagi ng aking brain routine. Dito ko natutunan ang isang mahalagang bagay. Hindi kailangang piliin sa pagitan ng kalusugan at kasiyahan. Kung pipiliin mo ang tama, may mga bagay na kayang magbigay ng dalawa. At para sa akin, iyon ang ganda ng dark chocolate. Isang simpleng kaligayahan na tumutulong din sa aking memorya at kalinawan ng isip. Ikalimang pagkain, tubig. Kung may isang bagay na madalas nating binabaliwala, ito ay ang pinakasimple pero pinakamakapangyarihan sa lahat. Tubig. Noong una hindi ko ito binigyan ng halaga. Iniinom ko lang ang tubig kapag uhaw na ako, isang baso dito, isa roon. Minsan umaabot ng ilang oras bago ako makainom muli. At kapag hapon na, ramdam ko ang bigat ng ulo ko, madaling sumakit ang isip at mas mabilis akong makalimot. Ang buong akala ko, dala lang ito ng edad. Pero ang hindi ko alam, isa pala itong senyales ng dehydration. Napagtanto ko sa mga nabasa ko at napanood, na talagang may malaking papel ang tubig sa utak. Ang utak natin ay halos 75% gawa sa tubig. Ibig sabihin kapag kulang tayo sa hydration, bumabagal ang koneksyon ng mga neurons, humihina ang daloy ng dugo, at hindi maayos na naihahatid ang mga nutrients. Kaya pala kahit simpleng pag-alala kung saan ko nilagay ang aking susi o kung ano ang pinag-usapan namin kahapon ay parang napakahirap. Kaya nagsimula akong gumawa ng simpleng routine. Isang malaking baso ng tubig sa paggising, isa bago mag-almusal, at pagkatapos ay regular na lagok buong araw kahit hindi pa ako nauuhaw. Nagsimulang maging parte ng buhay ko ang pagdadala ng maliit na bote ng tubig saan man ako pumunta. Sa loob lang ng ilang araw, ramdam ko agad ang pagbabago. Mas malinaw ang pag-iisip ko sa umaga, mas mabilis kong natatandaan ang mga detalye, at mas alerto ako kahit sa hapon na dati ay inaantok na ako. Mas gumanda rin ang mood ko, mas kaunti ang inis at kalituhan, mas marami ang sigla at gana sa pakikipag-usap. Ang hindi ko rin inaasahan, mas bumuti pa ang epekto ng iba kong kinakain. Mas ramdam ko ang ginhawa ng blueberries, ang focus mula sa avocado, ang energy ng nuts, at maging ang saya ng dark chocolate. Dahil tama ang sabi ng mga doktor, kung walang sapat na tubig, hindi maayos na nagagamit ng katawan ang nutrients mula sa pagkain. Minsan iniisip ko, napakasimple ng solusyon, pero kadalasan ay nakakaligtaan natin. Walang lasa, walang amoy, pero ito ang pundasyon ng kalusugan, lalo na ng utak. Ngayon, tuwing may nagtatanong sa akin kung alin sa 5 pagkain ang pinaka-nakabago ng buhay ko, lagi kong sinasabi, tubig.
Dahil ito ang nagbigay ng base para umandar ang lahat ng iba pa. At sa edad kong 85, masasabi ko na ang tubig ang isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit muli kong naramdaman na pagmamayari ko pa rin ang aking isip. Malinaw, buhay, at muling konektado sa mundo. Mga ibang pagbabago na hindi inaasahan. Noong una, ang tanging hangarin ko lang ay maibalik ang aking memorya. Gusto ko lang matandaan kung saan ko nilagay ang mga bagay, hindi maligaw sa usapan, at maalala ang pangalan ng mga mahal ko. Pero habang tumatagal, napansin kong mas marami pa palang pagbabagong dumating, mga bagay na hindi ko inaasahan. Una, napansin ko ang pagbabago sa aking mood. Dati madalas akong gumising na mabigat ang pakiramdam, parang wala nang gana sa bagong araw. Pero nang maisama ko ang mga pagkaing ito sa routine ko, biglang nag-iba ang umaga ko. Gumigising akong may konting sigla, may kuryente sa loob na matagal ko nang hindi naramdaman. Parang may bago akong aasahan sa bawat araw. Ikalawa, unti-unting nawala ang mental fatigue. Noong araw, mabilis mapagod ang utak ko. Kapag nakabasa lang ng ilang pahina o nanood ng balita, bigla nang mabigat ang ulo ko at parang gusto ko nang matulog. Pero ngayon, nakakabasa na ako ng buong kabanata nang hindi pa ulit-ulit. Kaya ko nang magsulat ulit sa aking journal at tuloy-tuloy ang daloy ng mga salita sa isip ko. Ikatlo, napansin kong mas bumuti rin ang tulog ko. Dati, ilang beses akong nagigising sa gabi at hirap makabalik sa antok. Kaya paggising sa umaga, mas pagod pa ako kaysa noong natulog. Pero nang maging regular ang pagkain ko ng masustansya at ang pag-inom ng tubig, mas naging mahimbing at mas mahaba ang pahinga ko. Sa umaga, mas presko ang pakiramdam at hindi na groggy. Ikaapat, ang stress at pagkabalisa na dati laging nakadikit sa akin, unti-unti ring nawala. Hindi ito tuluyang naglaho pero hindi na sila ang nagdidikta ng takbo ng araw ko. Kapag may problema, mas kalmado ako. Mas madali na akong ngumiti, mas mabilis makabawi at mas kaya kong harapin ang mga simpleng hamon ng buhay nang hindi natataranta. Ikalima, at para sa akin ang pinakamahalaga, bumalik ang pakiramdam na konektado ako sa mundo. Dati, iniiwasan kong makipagkwentuhan kasi natatakot akong makalimutan ang daloy ng usapan. Ngayon, mas aktibo akong nakikilahok, nagtatanong, nagkukwento. Muli kong naramdaman na bahagi ako ng mga sandali kasama ang pamilya ko. Isang gabi, nagawa kong magkwento ng isang alaala noong kabataan ko na halos nakalimutan ko na. Nakita ko ang tuwa sa mukha ng mga apo ko at doon ko naramdaman, bumabalik ako. At higit sa lahat, muli kong natagpuan ang kumpiyansa ko. Hindi na ako basta nakakulong sa takot at hiya. May tiwala na ako sa sarili kong isip at sa kakayahan kong maging present sa ngayon. Hindi ko inaasahan ang mga pagbabagong ito. Pero natutunan ko, kapag inalagaan mo ang utak mo, hindi lang memorya ang nagigising, pati puso at kaluluwa ay muling nabubuhay. Sa edad na 85, akala ko katapusan na ng aking malinaw na pag-iisip. Akala ko normal lang na makalimot ng pangalan, maligaw sa usapan, o tumigil sa gitna ng kwento dahil hindi ko na maalala ang susunod. Pero ngayon, alam ko na, hindi pa pala huli ang lahat. Natuklasan ko na hindi kailangan ng mamahaling gamot o milagrosong pildoras para muling gumana ng maayos ang utak. Kailangan lang ng tamang pagkain, disiplina, at maliit na pagbabago sa araw-araw. Simula nang maisama ko ang blueberries, avocado, nuts, dark chocolate, at higit sa lahat, tubig. Unti-unting bumalik ang aking memorya, kalinawan ng isip, at ang kumpiyansa kong nawala. Hindi ito nangyari magdamag, hindi rin ito magic. Pero araw-araw, may kaunting pagbabago. Hanggang isang araw, bigla kong naalala ang pangalan ng matagal ko ng kaibigan. O kaya naman, natapos ko ang crossword puzzle na dati hindi ko makumpleto. At sa bawat munting tagumpay, muling bumabalik ang pakiramdam na ako'y buhay at konektado. Ngayon alam ko na, hindi dapat sumuko. Kahit 60 ka, 70 o 90, pwede ka pa ring magsimula. Pwede mong ibalik ang sigla ng isip at galak sa puso. Kaya sa iyo na nanonood, huwag mong isipin na tapos na ang laban. Simulan mo sa maliit. Isang baso ng tubig sa umaga, isang dakok ng mani, isang prutas na puno ng sustansya. Maliit man, pero sa paglipas ng panahon, magdadala ito ng malaking pagbabago. At tandaan mo, ang utak parang apoy.
Kahit halos mamatay na ang liwanag, may paraan pa rin para muling sindihan ito.